Hi mga ka-agri, tudloan ko kamo kung paano gamiton si Rice Crop Manager Advisory Service through offline. But silingon kung magkagto kamo sa field, kag wala kamo sang signal, so pwede gid kita maka-add farmer, kag makahatag recommendations sa atong mga farmer through offline. So ang una nato nga himuon, una before kita maghalin sa office, ang aton obrahon dapat i-check naton nga may internet kita. After nga connected na kita sa internet, i-click lang naton ang Chrome, pag i-search ang rcm.da.gov.ph. So automatic makita na naton ang 3 horizontal lines sa right side. I-click lang natin and then i-click ang dashboard. So kung connected na kita before o kung nakalagin na kita before, so automatic yung nag-proceed na lang kita sa aton nga account. So to go offline, ang aton himuon is i-click na naton ang 3 horizontal lines sa left side. Then after that, automatic ma-proceed na siya sa manage offline data. So to manage offline data, i-click lang naton kung ano nga municipality ang aton tagaan sang recommendation. Then after that, i-click lang naton ang download interview data. Then so makita na naton ang status downloading. So i-wait lang naton until maka-reach sa 100%. So kung natapos na ang pag-download, ang aton nga himuon is i-click lang naton ang offline mode disabled. Kung na-click na natin ang offline mode disabled, so this time pwede na natin magamit si Rice Crop Manager Advisory Service through offline. So pwede na kita ka-add farmer, add farm lot, and maka-generate sang recommendation. To add farmer offline, i-click lang natin ng add farmer, then automatic makagtunod kita sa data privacy. Click lang natin ng agree and continue. Then after that, i-click lang natin o butangan natin sang profile picture, and then after sang profile picture, i-click lang natin ang upload the farmer consent. Then after that, na-upload na natin ang profile picture and na-upload naman natin ang farmer consent. This time, ang obrahon natin, ibutang natin ang mga basic information ni farmer like first name, middle name, and last name, birthday, and other information. Then after natin butang sa tanan yung mga information ni farmer, i-click lang natin ang submit. Na-click na natin ang submit, automatically may makita kita na nga note na farmer was added offline successfully. So this time naman, tudloan ko kung paano mag-add sang farmer farmlot. So to add farmer farmlot, i-click lang natin ang add. So kung na-click na natin, makita na natin ang farmlot location and residence ni farmer, tenurial, and their farmlot name. So farmlot name, importante din siya especially kung ang area ni farmer o kung ang parcel ni farmer is more than one. So ibutang natin ang landmark, for example, kilid sa karsada, kilid suba, or kung sa diin man natin makita ang area ni farmer. So butang mo natin ang farmlot size, farmlot size unit. So kag i-click lang natin ang save. So naka-add farmer kag add farmlot na kita. So this time pwede na kita makahatag sang recommendation kay farmer. So ang obrahon natin, i-click lang natin ang view, then i-click natin ang area kung sa diin natagan ta sang recommendation, then i-click lang natin ang generate recommendation. So this time yata i-click lang natin o kung fill in natin tanan yung mga information yung ginapangayo. So dapat ang tanan ini nga information is halin sa kay farmer. So dapat tanan nga information nga ipangayo naton kay farmer is true and correct. Kay nga ka-importante ini kay para ang ihatag naton nga recommendation is insakto man. So dapat si farmer pasiktuhon nga ang ila nga mga information nga ginahatag sa aton is insakto para makabaton man sila sang insakto nga recommendation.
proceed, i-click lang naton ang generate recommendation. So may makita kita na save and download as PDF. So mas manami kung magagto kita sa field, magdala kita sang blanco nga one-page recommendation para may masulatan kita kag maihatag kay farmer. So kung nagbalik na kita sa office, kag may signal na kita this time, pwede na natin ma-push ang mga data nga gin-interview natin sa field offline. So to push offline data, mag-open lang kita sa ato niya Wi-Fi, and then i-click lang natin ang tatlo ka horizontal line sa left side, and i-click lang natin ang offline mode enabled. Then to push our offline data nga na-interview natin sa field, i-click lang natin ang 3 horizontal lines sa left side, then i-click natin ang upload interview data. Sa 3 na natin makita ang tanan niya maging interview natin offline, kaya ang gina-add natin yung mga farmer offline. So to push our offline data, i-click lang natin ang upload offline farmer data, then i-wait lang natin until nga makita natin ang status kung successfully uploaded ang tanan niya mga data natin nga gin-interview offline. So that's all for RC Mas Offline. So don't forget to like and subscribe in my YouTube channel. See you!